Tanungin natin sa hearing kung bakit ayaw niyang umuwi. Malaman natin yan pag-appear niya sa hearing. Suspended Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. kumpirmadong dadalo virtually sa pagdinig ng Senado sa issue ng pagpatay kay Governor Ruel Degamo. Ilang testigo sa Negros killing sa harap din sa pagdinig. It's better kung just face the music. If you think you're innocent, then just come in and face the music. Justice Secretary Crispin Remulla muling nanawagan kay dating Bucor Chief Gerald Bantag na harapin ang kaso laban sa kanya. Dating opisyal ipinaa-aresto na ng korte. Ako mismo, unang tanong ko, Sir, anong gagawin natin kay Sergeant Mario? Ilalabas na ba natin? Ang sagot sa akin ni General Domingo, sabi niya, hindi na kailangan. Alam na ni Chief PNP. Umano'y cover-up sa pagkaka-aresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Pinatotohanan ng isang police officer na kasama sa operasyon. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Kumpirmadong dadalo online si suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pamamaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Ayon kay Senator Ronald De La Rosa, kabilang sa kanyang itatanong sa kongresista ay kung bakit ayaw pa rin itong umuwi sa bansa. Ito ang balita ni Harleen Delgado, live. Harleen, kailan gagawin ang pagdinig at ano-ano ang inaasahan natin na magiging takbo ng investigasyon sa Senado? June, tuloy na nga sa Lunes, April 17, ang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnayan sa naging pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Sinabi nga June ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang mangunguna sa pagdinig na kinumpirma sa kanyang opisina ng Secretary ni suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves na dadalo ito sa pagdinig virtually. Ayon kay Senator De La Rosa, sisiguraduhin niyang magiging maayos at hindi magagamit sa ibang agenda ang pagdinig. Una sa kanyang itatanong sa mambabatas ay kung bakit ayaw pa rin itong umuwi sa bansa kahit na marami na ang nagpahayag ng katiyakan para sa kanyang seguridad. Nang matanong naman kung inaasahan niyang lilinisin ni Teves ang pangalan nito sa pagdinig, sagot ni Senator De La Rosa, Well, expected natin yan since gusto niyang ma-hear yung side niya. Sasabihin talaga niya yung gusto niya sabihin. Andyan ako to moderate everything and I will control everything at hindi pwedeng magamit yung ating committee hearing para sa whatever grandstanding na plano ng anybody na inibitahan natin. Samantala, kumpirmadong darating din ang naulilang asawa ng gobernador na si Pamplona Mayor Janice Degamo at pamilya ng iba pang biktima sa Degamo Slay. Habang tumanggi umano sa imbitasyon ang kapatid ni Congressman Teves na si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Dadalo rin sa pagdinig si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at inaasahang ibabahagi sa hearing ang update sa investigasyon nito sa Degamo Slay. Samantala, ilang testigo sa mga insidente ng pagpatay sa Negros ang haharap din sa pagdinig. Umaasa si Senator De La Rosa na magiging daan ang pagsiwalat ng mga testigo sa Senado sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng mga pamamaslang. May mga ibang mga witnesses dyan na may alam pero takot magsumbong sa pulis or takot dumiritso kung kanino man pero confident sila na mag-testify sa Senate hearing. So that would be very good. We are expecting. Na ngayon lang sila tumapang. To come out in the open. So we have to hear them. Nais ding matalakay ni Senator De La Rosa kung paano matitigil ang pagdami ng private armies sa bansa. Mayroon pa rin umanong mga tiwaling politiko ang patagong kumukuha ng private armies. At kung siya lang daw ang masusunod, dapat death penalty ang parusa sa mga ito. Meron pa rin nag-maintain ng mga ganon but yung iba nga lang patago
patago, hindi gaanong naka-display dahil alam nila magre-react talaga ang PNP. Sobrang abuso nito mga tao na ito. Nakinabang na sila ng gusto sa kanilang pagiging politiko, makuha pa nilang gumawa ng ganung klaseng pang-abuso. Dapat bitay ang aabutin ng mga tao na yan. June, sa ngayon sinisika pa rin natin makakuha ng pahayag mula naman sa kampo ni suspended Congressman Teves. At bilang kapwa nga mambabatas, sinabi rin ni Senator De La Rosa na mas makabubuti kung kusa nang uuwi ng Pilipinas si Teves at harapin ang mga kaso laban sa kanya at sakaling maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. At yan mo ng update mula rito sa Senado, balik sa June. Harleen, sinasabi mo kanina na tumanggi umano sa imbitasyon yung kapatid ni Congressman Teves na si dating Governor Pride Henry Teves. Hindi ba siya ma-cite in contempt? June, sa ngayon, kinukumpirma pa rin natin sa kampo naman ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves kung bakit siya nag-decline. Dahil ang sabi sa atin kanina ni Senator De La Rosa ay nagpadala sila ng imbitasyon pero for some reason ay nag-decline ang kapatid ni Congressman Teves. Yung sa pagdating sa contempt, June, depende yan kung merong magmumove na isang senador dun sa magiging committee hearing na ma-cite in contempt itong si dating Negros Oriental Governor Teves at kung sakaling aksyonan ng buong komite ay doon masasite in contempt, maaring masite in contempt si dating Negros Oriental Governor Teves. June. Kasi kanina parang naintindihan ko sa kaso ni suspended Congressman Arnolfo Teves, hindi siya ma-cite in contempt dahil doon sa parliamentary courtesy na sinasabi ni Senator De La Rosa. Isa din yan, June, sa mga nabanggit kanina ni Senator De La Rosa dahil nga kapwa nila mambabatas itong si suspended Congressman Teves, kahit siya'y suspendido, ay inaasahan nila, June, na magiging behave itong si suspended Congressman Teves at ia-accord pa rin nila ng respeto bilang kapwa mambabatas itong si suspended Congressman Teves, June. Alright, maraming salamat, Harleen Delgado. Ipinaaresto na ng Muntinlupa Regional Trial Court si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Bucor Security Officer na si Ricardo Zulueta. Nananawagan naman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na harapin na lamang ni Bantag ang kaso laban sa kanya. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. It's better kung just face the music, and if you think you're innocent, then just come in and face the music. The judges will be able to know if the truth is there. Alam naman nila yung totoo at hindi totoo. Mas makabubuti kung harapin na lamang ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang mga kaso laban sa kanya ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Ito'y matapos maglabas ng arrest warrant ang Muntinlupa Regional Trial Court laban kay Bantag at sa dating deputy nito na si Ricardo Zulueta. Nahaharap sina Bantag at Zulueta sa kasong murder dahil sa pagkamatay ni June Villamor. Si Villamora, isang inmate sa New Bilibid Prison na nagsilbi umanong isa sa mga middlemen na umupan ng mga tao para patayin ang broadcaster na si Percy Lapid. Namatay siya 1 linggo. Bata po siyang pangalanan ng self-confessed gunman na si Joel Escorial. Namatay si Villamor noong October 18, 2022 sa loob ng New Bilibid Prison. Base sa autopsy, plastic bag suffocation ang ikinasawi nito. Para kay Justice Secretary Remulla, isang welcome development ang utos ng Korte na arestuhin si Bantag. That's due process. The wheels of justice are turning, so it's a welcome development. Hopefully we can arrest him or he will surrender. Noong Maso, kinasuhan ng DOJ sina Bantag at Zulueta ng 2 counts of murder dahil sa pagkamatay ni Villamor at Lapid. Sa ngayon ay wala pang arrest warrant na inilabas ang Las Piñas Regional Trial Court para sa kasong murder kaugnay sa pagpatay sa broadcaster. Wala pang pahayag o komentaryo ang abogado ni Bantag tungkol sa utos na arestuhin na ang kanyang kliyente. Ayon naman sa abogado ni Zulueta na si Attorney Lauro Gacayan, hinihintay pa nilang matanggap ang kopya ng nasabing dokumento. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, patuloy pang pinag-aaralan ng Malacanang ang paglilipat ng ilang tungkulin ng national government
sa local government units kabilang na ang ukol sa pagbibigay ng pangunahing serbisyo sa publiko. Ayon sa isang eksperto, mahalagang matukoy muna ng Malacanang ang mga LGU na tiyak na hindi kakayanin ang devolution of powers. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The reality is many LGUs are not able to deliver the public services that the local government has devolved to them. Tiyak na hindi pa kakayanin ng ilang local government units ang tuluyang pag-atang sa kanila ng dagdag na tungkulin sa oras na tuluyang maipatupad ang full devolution of powers. Ayon sa policy analyst na si Michael Henry Yusinko, mahalagang matukoy muna ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan na hindi kakayanin ng pagpapatupad ng mga pangunahing serbisyo na nakasaad sa 1991 Local Government Code. Without making any effort to identify sino-sino nga ba itong mga LGUs na to na hindi pa handa, na kailangan pang tulungan. So yun muna ang kailangan gawin. Nakasaad sa Local Government Code ang mga nakaatang na responsibilidad ng mga barangay, munisipalidad at probinsya. Halimbawa sa barangay, nakaatang ang pagbibigay ng suporta sa agrikultura tulad ng paglalaan ng planting materials distribution system, maintenance ng iba't ibang pasilidad tulad ng barangay at daycare center, at paglalaan ng infrastruktura para sa barangay. Ang ilang obligasyon na ito ay hindi natutugunan ng ibang barangay at ang iba ay nakaatang pa rin sa provincial government o national agencies dahil sa kakulangan ng pondo at kapasidad. Ayon kay Yusinko, mahina pa rin kasi ang ibang LGU sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan maging sa pagpapayabong sa sektor ng agrikultura. Hindi nagkakatugma ang mga LGUs when it comes to planning and developing the agriculture sector in their own locality. Upang maisulong ng tuluyan ng full devolution of powers, naglabas ng executive order si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang maihanda na ang mga LGU na gampanan ng ilang tungkulin ng national government. Alinsunod na rin ito sa pagpapatupad ng Mandanas-Garcia ruling ng Korte Suprema kung saan madadagdagan na ang pondo ng LGUs. Sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa ng Marcos government ang naturang EO at tinihintay pa ang magiging rekomendasyon ng Committee on Devolution kung tuluyan nang ililipat ang ilang tungkulin at pagbibigay ng serbisyo ng national government sa local government bago matapos ang taon 2024. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naging isang low-pressure area na lamang ang Bagyong Amang matapos mag-landfall ng 3 beses ang sentro nito sa Bicol. Pero ayon sa pag-asang makararanas pa rin ang mga pagulan ng ilang bahagi ng Luzon. Mula sa UNTV Weather Forecasting Center, ito ang balita ni Ray Pelayo, live. Ray, magtatagal pa ba itong pag-iral ng LPA at saang mga lugar pa ang uulanin at hanggang kailan? Magandang gabi, Monica, at sa ating mga kasambahay. Ayon sa pag-asa, posibleng hanggang bukas ang pag-iral nitong low pressure area na dati nga na pinangalanan nating bagyong si Amang. Pero kaninang alas 3 ng hapon, ito ay namataan ng pag-asa dyan sa may vicinity ng Infanta, Quezon. At sa ngayon, ayon sa pag-asa, base dun sa kanyang forecast track, patuloy nitong tatahakin yung area ng maaari, yung area na yan ng Quezon at papunta sa may area ng Polillo Island at posibleng nga tomorrow ito'y humina na. 2 beses ito naglandfall sa may area ng Camarines Sur, 1 beses dito sa may area ng Catanduanes. So, gaya ng binanggit mo, nakatatlong landfall itong bagyong si Amang. Pero ayon sa pag-asa, kahit na ito ay humina na into a low pressure area, makakaranas pa rin po ng kalat-kalat ng mga pagulan dito po sa Metro Manila, ang Calabar Zone, ang area ng Central Luzon, ang Mimaropa at Camarines Norte, dyan sa may area pa rin ng Bicol. Ang ibang area po sa ating bansa ay makakaranas po ng papulupulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Inaasahan naman, Monica, na by Saturday and Sunday ay magkakaroon ng improvement ang ating weather condition. Monica? Initially, sinabi na posibleng matunaw itong LPA bago lumabas ng PAR. Mukhang ganito pa rin ba ang mangyayari? Yes, Monica, mukhang hindi na ito makukuha lalabas ng ating PAR dahil
yung kanyang estimate na bukas nga ito, bandang area ng Luzon, pagdating niya doon sa landmass ng Luzon, ito ay talagang malulusaw na yung kanyang formation ng ulap niya. Yun ang nagpahina. Mula nang tumama siya sa may area ng Catanduanes, dumaan sa Bicol, at yun ang naging dahilan kung bakit humina itong bagyong si Amang. Monica. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nag-uwian na sa kani-kanilang bahay ang ilang inilikas na residente sa Lopez, Quezon matapos humupa ang bahang dulot ng bagyong Amang kagabi. Ilang palayan din ang lubog pa sa tubig. Ito ang balita ni Japet Cablaida live. Japet, kumusta ang kalagayan ng panahon dyan sa Quezon? Maulan pa rin ba? Monica, sa ngayon ay maaliwalas na ang kalangitan at nakakaranas na lamang ng panakanakang mahinang pag-ulan, partikular na dito sa Lucena City. Tuloy ang data gathering ng lokal na pamahalaan ng Quezon Province sa mga naapektuhan ng bagyong Amang. Dito malalaman kung sino ang mga apektadong residenteng direktang mabibigyan ng agarang ayuda. Kabilang narito ang mga mangingisda sa mga bayan ng Real, Infanta, General Nakar at Pulillo Group of Island na hindi pa makalaot para mangisda dahil sa kasalukuyan pa ring malaki ang alon sa dagat. Ngayong oras na to may magdadala din ng augmentation ng relief food papunta naman sa Reyna area saka sa Pulillo Island kasi wala nang typhoon signal, so may biyahe na ngayon, maaari na makapagpatawid uli ng mga additional na food packs. Kanina umuwi na sa kanilang mga tahanan ang mga lumikas na residente mula sa bayan ng Lopez at sa Barangay del Pilar, Maharlika Highway matapos makaranas ng pagbaha sa lugar. Hindi nga po masyadong malakas yung ulan, tuloy ngayong maghapon lang umulan ang karamihan. Hindi ang tansya po natin ay siguro galing talaga doon sa bundok yung tubig. Yung makarating natin na mga bayan sa lalawigan doon malalakas sa kanila. At saka sadya namang catch basin naman lagi yung in Lopez area. Ilan sa mga palayan sa Lopez, Quezon lubog pa rin sa tubig baha. Inaalam na ng mga otoridad ang kabuuang pinsala sa agrikultura sa nasabing bayan. Ayon pa sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Quezon, sa ngayon ay wala silang naitalang casualty dahil sa bagyo at pagbaha. Pasabol na rin ang lahat ng lansangan at wala ng problema sa supply ng tubig at kuryente sa buong lalawigan. Monica, may mga naka-preposition na rin na relief goods sa mga apektadong lugar, lalo na nga dito sa mga island municipality at magbabatay na lamang sa damage assessment ang lokal na pamahalaan ng Quezon kung kinakailangan ng karagdagang ayuda o anumang pangangailangan sa mga apektadong lugar. At yan muna ang update dito sa Quezon Province. Balik sa iyo, Monica. Japet, meron pa bang mga kababayan tayo na nananatili sa mga evacuation areas o lahat sila ay nag-uwian na sa kanilang mga tahanan? Ayon sa head ng PDRRMO Quezon, ay kanina kasalukuyang chinecheck nila kung nag-uwian na lahat dahil karamihan sa mga ito, Monica, ay pansamantalang nakipanaluyan lamang sa kanilang mga kamag-anak o di kaya sa kapitbahay na may mataas na lugar. Kaya ilan pa lamang ang kanilang nakitang bilang kung saan nakipanuluyan naman sa mga evacuation center. Maraming salamat, Japet Cablaida, live na nag-uulat mula sa Lucena City. Samantala, nasa mahigit 12 milyong pisong halaga sa agrikultura ang iniwang pinsala ng bagyong Amang sa Bicol Region. Gayunman, nakahanda ang Department of Agriculture Bicol ng ayuda para sa mga apektadong magsasaka. Ito ang balita ni Brian Baldarahe live. Brian, may sinabi na ba ang DA kung anong partikular na ayuda ang ibibigay nila sa mga apektadong magsasaka dyan sa Bicol? Monica, mga binhi ng palay at ibang mga pananim ay ilan lamang sa ibibigay na ayuda ng Department of Agriculture sa mga magsasakang naapektuhan ng bagyong Amag dito sa Bicol Region. Matapos ulanin ng buong Bicol Region itong nakalipas na 2 araw dahil kay bagyong Amang, ilang mga pananim ang napinsala matapos apawan ng tubig baha dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa rehiyon. Sa Camarines Sur, ibinahagi ng magsasakang si Boy Nunez sa kanyang Facebook page
ang malaking panghihinayang matapos malubog sa tubig baha ang kanyang mga tanim na pakwan. Ayon sa kanya, hindi niya inaasahan na malulugi pa rin sila sa panahon na dapat ay tag-init. Sa bidyong ito naman ay makikita ang isang palayan sa Labo, Camarines Norte na inapawan na ng tubig baha at nagmistulang dagat dahil sa taas ng tubig. Sa pinakabagong ulat na inilabas ng Office of Civil Defense 5, aabot sa mahigit 12,341,646 ang napinsala sa sektor ng agrikultura dahil kay Bagyong Amang. Kasama na rito ang pinsalang iniwan sa livestock at fisherfolk sector. Dahil dito nakahanda na magbigay ng ayuda ang DA Bicol sa mga apektadong magsasaka at mga mangingisda dahil kay Bagyong Amang. Tiniyak ng DA na nakahanda ang Quick Response Fund ng ahensya. Kung sa rice, Region 3 ang medyo malaki-laki ang hectarage, almost 220,000 hectares. Ito yung nasa reproductive and maturity. So ito yung sinasabi natin na kung pwede, lalo na yung nasa mature level na kung pwede, mag-early harvest na sila. Monica, pagaganahin din ng ahensya ang Survival and Recovery o Sure Assistance Program ng Agricultural Credit Policy Council. Ito'y upang matulungan na mabilis na ma-recover ang mga apektadong magsasaka dahil sa Bagyong Amang. Samantala, Monica, balik operasyon na din ang mga pangunahing pantalan sa Bicol. May biyahe na ang mga barko mula Matnog papuntang Allen, Samar. Balik operasyon na rin ang mga ro-ro vessel papunta at pabalik ng Masbate matapos payagan kaninang umaga ng Philippine Coast Guard. Sa Catanduanes, balik operasyon na rin ang biyahe ng malalaking sasakyang pandagat mula sa Virac at San Andres Port. Subalit ayon sa PCG Catanduanes, hindi pa rin pinapayagan lumaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat na may bigat na 250 gross tonnage pababa. Ito'y dahil sa banta pa rin ng mataas na alon sa dagat. Samantala sa Albay ay pinapayagan na ang biyahe ng lahat ng uri ng sasakyang pandagat anuman ang timbang nito. Nasa 43 na lamang ang stranded na pasahero na nasa Pastacao Port sa probinsya ng Camarines Sur. At kanina nga, Monica, sa huling inilabas na ulat ng Office of Civil Defense 5, umabot na sa mahigit 25,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Amang dito sa Bicol. At kanina rin naglabas ng ulat ang DSWD, umabot na sa 7,954 na family food packs o may halagang 3,700,000 ang kanilang ipinamahagi dito sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Amang dito sa Bicol. Monica. Maraming salamat, Ryan Baldarahe, live na nag-uulat mula sa Camarines Norte. Magandang gabi dyan sa Pilipinas. Muling nagpakawala ng ballistic missiles ang North Korea. Naghain naman ng matinding protesta ang Japan kaugnay nito. Ito ang balita ni Kate Loren. Nagdulot ng takot at kalituhan sa Japan ang missile launch ng North Korea Huwebes ng umaga, April 13. Ito ay matapos magbabala at maglabas ng evacuation order ang isang Japanese government-run alert system sa mga residente dahil sa posibilidad na bumagsak ang missile sa Hokkaido o malapit sa isla. Gayunman, agad din itong binawi dahil nagkamali ang emergency broadcasting system sa projection. Pinaghihinalaang isang intermediate range o mas mahaba pa rito ang missile na pinalipad sa layong 1,000 kilometro sa direksyon ng karagatan sa pagitan ng Korean Peninsula at Japan. Bumagsak ito sa dagat, subalit inilarawan ng South Korea's Joint Chief of Staff ang launch na seryoso at isang provokasyon. Batay naman sa isang defense official ng Tokyo, naglunsad ng matinding protesta ang Japan dahil sa mga aksyon ng North Korea. Kasunod naman ng missile launch, nagpatawag ng emergency meeting ang National Security Council ng Seoul at kinondena ang North Korean test. Kate Loren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagpatupad ng bagong restrictions sa social media ang pamahalaan ng Brazil upang mapigilan ang paglala ng karahasan sa paaralan. Isang linggo ito kasunod ng isang school attack kung saan 4 na bata ang nasawi. Ayon sa Brazil Justice Minister na si Flavio Dino, inaatasan ang mga social media website na i-ban ang mga content at user na nagsusulong o sumusuporta sa pag-atake o karahasan sa mga paaralan. Nagbabala ang Russia na tila malabong mapalawig pa ang kasunduang nagpapahintulot sa ligtas na wartime exporting grain at fertilizer mula sa ilang Ukrainian Black Sea ports. Ito ang dahil umano naghaharang din ang mga inululuwas ng Russia. Pinangunahan ng United Nations at Turkey ang Ukraine Grain Black Sea Export Deal noong July 2022 upang matugunan ang isang global food crisis na pinatindi ng Russia-Ukraine war. Subalit noon nakilipas na buwan, sumang-ayon lamang ang Russia na i-renew ang export deal ng at least 60 days. Mahigit na 4 na araang tao namatay sa pagtawid sa Central Mediterranean mula January hanggang March 2023. Itinuring itong deadliest quarter o pinaka-nakamamatay na 3 buwan taon simula 2017. Ito ang balita ni Early Briviones. Nasa 441 ang bilang ng migrants na nasawi sa pagtawid sa Central Mediterranean sa first quarter ng 2023, batay sa ulat ng International Organization for Migrants o IOM. Sa gitna ito ng mga ulat ng pagkaantala sa state-led rescue responses at gap sa operations ng search and rescue vessels sa Central Mediterranean. Ito ang itinuturing na deadliest first quarter ng migrants mula 2017. Batay ito sa IOM na nangungunang intergovernmental organization na nagsusulong ng makatao at maayos na migration. Bahagi rin ito ng United Nations system. Inilarawan naman ng United Nations High Commissioner for Refugee o UNHCR na pinakamapanganib na ruta ng migration sa buong mundo ang Central Mediterranean. Simula taong 2014, umabot na sa mahigit 20,000 casualties ang naitala sa ruta ng Central Mediterranean, ayon kay IOM Director General Antonio Vitorino. Pangamba ng IOM Chief, nagiging normal na lamang ang mga pagkasawi. Dagdag pa nito, dapat rumispondi ang mga estado dahil nagre-resulta umano ng pagkasawi ng tao ang pagkaantala at gap sa search and rescue na pinangungunahan ng estado. Samantala, iniimbestigahan din ng mga Missing Migrants Project ng IOM ang ilang ulat na umano'y pagkawasak ng mga bangka, subalit walang records ng survivors, fatalities o search and rescue operations. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa London, United Kingdom, ako si Gianna Privado. Magandang gabi. Walang kinalaman ng umano'y gagawing follow-up operation sa Pasig City ang desisyong palayain at huwag kasuhan si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. matapos itong maaresto noong October 8, 2022. Base sa mga naging pahayag ng isa sa mga kasama umano sa operasyon, sa eksklusibong interview ng UNTV, sinabi nito na ayaw masira ng liderato ng pambansang pulisya ang imahe ng PNP, kaya't ayaw pakasuhan si Mayo kaugnay sa nakumpiskang 990 kilos ng shabu sa Santa Cruz, Manila noong October 2022. Ito ang balita ni Lea Ilagan, exclusive. Ang usapan namin doon, kasi sumama ako sa usapan, is hindi kakasuhan si Mayo. Iyon talaga ang tunay na usapan. Nag-suggest ako, baka naman hindi pwedeng ganyan. Ang gagawin na lang natin is kasuhan pa rin si Mayo. I-case file yung kaso kung gusto niyang tulungan. Ang sinasabi nila is masisira ang PNP, masisira ang PIDEC.
Pinatotohanan ni Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzales ang pahayag ni DILG Secretary Benhar Abalos na nagkaroon ng cover-up sa pagkakaaresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Si Gonzales ay kasama umano sa operasyon noong October 8, 2022 kung saan nakuha sa establishmentong pag-aari ni Mayo ang 990 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Sa eksklusibong panayam ng UNTV kay Lieutenant Colonel Gonzales, sinabi nito na ayaw kasuhan ni General Domingo Simayo sa utos ni Chief PNP. Ako mismo, unang tanong ko, Sir, anong gagawin natin kay Sergeant Mayo? Ilalabas na ba natin? Ang sagot sa akin ni General Domingo, sabi niya, hindi na kailangan. Alam na ni Chief PNP. Sinabi pa ni Lieutenant Colonel Gonzales, bilang isang operatiba, hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng grupo, kaya't nagsumbong aniya siya kay PIDEA Director General Wilkins Villanueva. Nung binigay ko dun sa PIDEA, nag-text daw si Sir Wilkins kay Chief PNP na dapat maisama si Sergeant Mayo sa kaso. Nung review ko yung CCTV, ibinalik nga si Sergeant Mayo doon muna sa lugar. Siguro mga past 11 na yon. Kumuha sila ng ebidensya doon sa loob. Then 2:30 ng madaling araw, nilutang siya doon sa Quiapo Bridge. Matapos ang ginawang pagpalag sa plano ng mga nakatataas na opisyal, dito na aniya nagsimula ang kanyang kalbaryo. Nilagyan siya ng masasamang record hanggang sa isailalim sa restrictive custody sa Campo Crame. Alam mo, masakit sa loob yun. Siyempre na meron akong mga derogatory records na hindi naman totoo. Then, pagdating ng January, kinulong nila ako, di ba? Nagkaroon ako ng restrictive custody from January 27 hanggang March 13. Bakit ako kinulong? Anong kasalanan ko? Pero sumunod ako doon. Yung restriction na yun, binuno ko yun. Utos ni Chief. Diba? Yun ang explanation nila. O, saan ako lulugar? Habang nakakulong, sinabi ni Lieutenant Colonel Gonzales na ipinagtapat sa kanya ng kanyang mga dating tauhan na ipinadidiin siya sa itinagong 42 kilos ng shabu. Kinausap nila ako, Sir, sabi niya sa akin, Sir, kinausap kami ng mga boss. Kinausap kami ni DI, kinausap kami ni General Domingo. Sir, matatapos daw ang problema namin basta ituro ka namin na ikaw ang nag-utos. Ikaw ang nag-utos na mag-savings daw sila. At dahil sa ginawang pagsasabi ng katotohanan, maging ang nakumpiskang 575 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng halos 4 na bilyong piso sa Baguio noong nakaraang buwan ay ibinibintang na din aniya sa kanya. Dagdag pa ng opisyal, nakalahad sa kanyang sinumpaang salaysay ang tunay na nangyari kaugnay sa 990 kilos ng shabu at pag-aresto kay Mayo, ngunit hindi siya pinansin ng SITG 990. Kaya't ngayong nag-iimbestiga na ang NAPOLCOM sa issue, umaasa ang opisyal na lalabas ang katotohanan at maparurusahan ang tunay na sangkot sa cover-up. Si Lieutenant Colonel Gonzales ay isa sa 14 na tauhan at opisyal ng PNP na pinangalanan ni Secretary Abalos sa umano'y cover-up kaugnay sa 990 kilos ng shabu. Sa interview ng UNTV, hiniling ni Lieutenant Colonel Gonzales na wag ipakita ang kanyang mukha kahit na inilabas ang kanyang pangalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis na sa pwesto sa Philippine National Police Drug Enforcement Group Director, Police Brigadier General Narciso Domingo.
inilagay siya sa Office of the Chief PNP na nangangahulugan na nasa floating status o walang posisyon sa kasalukuyan. Pinalitan naman siya sa pwesto ni Police Brigadier General Faro Antonio Olaguera na mula sa Legal Service. Ang pag-aalis sa pwesto kay General Domingo ay may kaugnayan sa pagkakabanggit ng pangalan nito sa umano'y cover-up sa 990 kilos ng shabu at pag-aresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. noong October 8, 2022. Si Domingo ay nagsumite na rin ng leave of absence noong Lunes matapos ang panawagan ni DILG Secretary Ben Hurabalos. Itinanggi naman ni Domingo ang umano'y cover-up at sinabing malinis ang kanyang konsensya. Hindi nababahala si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagsasawalang bahala ni International Criminal Court Prosecutor Karim Khan sa mga argumentong isinumite ng gobyerno ng Pilipinas sa apela nitong suspindihin ang investigasyon sa illegal drug war. Ayon sa mambabatas, inaasahan na rin niya ang hakbang na ito ng ICC. Muli ding nanindigan ng senador na hindi siya makikipagtulungan sa ICC investigation kung hindi makikipagtulungan ang Administrasyong Marcos. Expected natin yun. And wala namang bago dyan. Alam naman natin talaga na hindi tayo pakinggan nila. So hindi rin natin sila pakinggan. Wala man akong dapat ikababahala dyan. Wala mang mangyari dyan. Sa iba pang balita, nahihirapan pa rin hanggang ngayon ang mga fresh graduate na makahanap ng trabaho dahil sa kakulangan umano sa soft skill at practical job skills. Ayon sa ilang fresh graduates, kahit pa man katatapos lamang nila sa pag-aaral, may mga kumpanya na hinahanapan sila ng work experience. Muli namang sinabi ng Department of Education at ng Commission on Higher Education na patuloy ang kanilang isinasagawang review sa curriculums para sa senior high school at tertiary level upang matugunan ang skill mismatch. Ito ang balita ni Janice Inhente. Hindi siya madali na mag-apply kasi naghahanap agad po sila ng mataas na standards or experience kahit pa may nakalagay siya na open to fresh grads. Hindi pa rin nakakahanap ng permanenteng trabaho si Abigail Lumayno na isang fresh graduate sa kursong Information System o IS. Marami na siyang ina-applyan na kumpanya na aakma sa kanyang natapos ngunit hindi ang kagaya niyang newly graduate ang prioridad na i-hire. Sinubukan niya ring mag-apply bilang call center agent sa isang private company pero bigo pa rin ito. Graduate po ako last June 2022. Nagtatry po ako mag-send ng applications kahit hindi po siya related sa course na kinuha ko. Kasi as long as meron po siya nakalagay na open for fresh graduate, nagsisend po ako na application. Ang problema lang po kasi kung hindi po nila ako tatawagan na yung position na ina-applyan mo is hindi na siya open. May mga jobs din na in-apply ako na hindi rin na sila nag-text back or nag-email kasi hindi raw po qualified dahil naghahanap sila ng, siguro mga 1 year to 2 years na experience. Bukod kay Abigail, nakailang subok rin ang pag-apply ng trabaho si Carlo Bailon pero sa halip na related sa kursong tinapos na mass communication ang nakuhang trabaho, stockman sa isang warehouse ang kanyang napuntahan. Pangalawang beses ko po kasi na hindi po ako natanggap. Since nahirapan din po akong pumasa sa iba, tinry ko na rin po, grinab ko na po yung opportunity na to na makuha yung job. Nahirapan din po talaga kami. Hassle po kasi though, sabi nila meron po mga mass hiring pero hindi po ganun talaga kadali rin kasi meron po silang minimit na requirements kahit na fresh grad ka. Kailangan 1 year experience, kailangan may experience ka so hindi po ganun kadali din talaga. Dalawa lang sina Abigail at Carlo sa mga fresh graduates na nakapagtapos nito lamang kasagsagan ng pandemya na nakararanas ng hamon pagdating sa pag-apply ng trabaho. Sa situational report na inilabas ng Commission on Human Rights o CHR, hirap ang mga fresh graduates na makahanap ng trabaho dahil sa kakulangan sa soft skills gaya ng communication, collaboration, creativity, critical thinking at resilience. Nagpalala pa sa sitwasyon ng pag-aaral ng mga estudyante ang pandemya kung saan napilitan ang mga itong mag-online classes na lamang.
Bukod dito, nahihirapan rin umano ang mga estudyante na pumili ng kursong nais kunin dahil sa limitadong career guidance program na ini-offer sa mga paaralan. Kung makapagtapos man, hindi rin ito ang mas kinakailangan ng industriya. Ayon naman sa Employers Confederation of the Philippines, prioridad pa rin kasi ng mga kumpanya ang mga may karanasan na sa pagtatrabaho. Kaya dapat pa rin palakasin pa ang education system, partikular na ang mga curriculum upang maiwasan ang job mismatch. It's only natural, common sense, na pag nagpipili yung mga mag-hire, pipiliin nila siyempre yung mas qualified. Sa order of priority, mahuhuli sila. Ang importante talaga, yung mga educational system natin, pati yung mga kumpanya, maayos yung mga kurikula tungkol sa ano ba yung mga kailangan ng mga kumpanya. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Education na kasalukuyan nang nagsasagawa ng review ang kagawaran sa curriculum para sa senior high school students upang matiyak na kwalipikado ang mga ito na makapagtrabaho sa oras na makapagtapos ng pag-aaral. Ayon sa DepEd, nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa Commission on Higher Education, TESDA at iba't ibang industriya kaugnay sa issue ng skills mismatch. Una na ring sinabi ng CHED na katuwang na nila ang iba't ibang industriya sa pag-review ng curriculums at degree programs upang matiyak na sakto sa demand na trabaho ang kaalaman ng mga fresh graduates. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas kakayanin na umano ng healthcare system ng bansa para tugunan ang COVID-19 pandemic kaya maaari nang alisin ang state of public health emergency ayon sa isang infectious disease expert. Ngunit sinabi ng isang health advocate na hindi pa handa ang bansa na tanggalin ito dahil marami pa anyang problemang pangkalusugan na kailangang bigyang solusyon. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Pag i-lift ang health emergency, kasabay ang magiging ready pa rin ang health system natin. May bahagyang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 nitong nagdaang linggo batay sa monitoring ng Department of Health. Ngunit hindi na ito nasindami o sinlala ng mga nagdaang taon. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Ginsolate, nakararanas na lang ang mga tinatamaan nito ng slight symptoms gaya ng sore throat, ubo at lagnat. Madalang na rin ang mga naa-admit sa mga ospital. Kaya naman naniniwala siya na maaari na ring alisin ang COVID-19 health emergency sa Pilipinas gaya ng ginawa sa Estados Unidos. In a way, yung kaso natin stable, manageable, hindi na masyadong nakadisrupt ng mga life ng mga Filipinos. I think we are in a better situation now compared to previous years. And most likely, we will be able to lift the public emergency na hindi na kailangan natin ng health emergency. Ang kailangan na lang anya matiyak sa ngayon ay ang kahandaan ng bansa sa pagtugon ng mga ganitong sitwasyon sa hinaharap. When we lift the public health emergency, tingnan din natin ang healthcare system natin na it should be prepared at always ready na kung halimbawa tataas ang mga kaso, nandyan yung tamang serbisyo at saka tamang mga equipment na magagamit natin. Sinabi naman ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na inihahanda na nila ang healthcare system sa pagta-transition. We are trying to better prepare our healthcare system. Nakikita naman natin that soon we will be able to lift this state of public health emergency. Pero kailangan lahat nakaayos na before we do that. And we are in constant coordination, of course, with the Interagency Task Force, yung pong mga iba't ibang ahensya. Samantala, sinabi naman ni Dr. Tony Leachon, isang health reform advocate, hindi pa handa ang bansa para alisin ang state of health emergency. Anya, marami pang problemang pangkalusugan na kinakaharap ng bansa na dapat pagtuunan ng solusyon. Ang sabi naman ng Department of Health, sila ay tatalima doon sa PHAIC status kasi yung kahandaan natin hindi kasing bangis ng kahandaan ng Amerika. Ang una-una, wala pa tayong Secretary of Health. Yun ang una doon eh. Number 2, yung ating COVID exit plan hindi malinaw. At ang number 3,
Nung nag-order tayo ng bakuna, nagsipanis 50 million doses. Isa rin umano sa dapat na isabatas na ang Universal Healthcare Law upang mas mabigyang prioridad ang mga lifestyle diseases tulad ng stroke, cancer at heart attack. Since right now, tayo ay almost going into the endemic stage, dapat naman ma-implement na ang Universal Healthcare Law and address the pressing problems on healthcare. Hinimok din ni Dr. Liachon ng publiko na magpabakuna na at pagtingin ang mobilisasyon nito upang hindi na mapanis ang mga bakuna sa bansa. Sa ganitong paraan niya, maaari nang alisin ng State of Public Health Emergency 3 buwan mula ngayon. Bernadette Pinoy, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pirmado na ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Metro Manila Council at Land Transportation Office para sa interconnectivity ng database ng mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region at ng LTO. Sa pamamagitan nito, maaari nang masimula ng single ticketing system kung saan magkakaroon ng access ang mga LGU sa Land Transportation Management System. Ayon kay Metro Manila Council Chairman at San Juan City Mayor Francis Zamora, 7 LGU muna ang unang magpapatupad ng bagong pulisiya dahil nakahanda na ang kanilang mga IT system. Kasama sa mauunang magpapatupad nito ang mga lungsod ng Maynila, Quezon City, San Juan, Caloocan, Parañaque, Muntinlupa at Valenzuela City. Nakatakda ang official launching ng single ticketing system sa Metro Manila sa darating na May 2. 2 araw nang kakaunti ang pumipila sa claims caravan ng insurance company ng lumubog na MT Princess Empress. Marami pa kasi sa mga kababayan natin na apektado ang hanap buhay dahil sa oil spill, ang kulang pa ng impormasyon hinggil sa naturang programa. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pag-usuring ginagawa ng Philippine Coast Guard sa tindi ng kontaminasyon ng langis sa mga baybaying apektado ng oil spill. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Claims, hindi pa kayo nakakapag... wala pa kasi actually wala pa nag-a-advise. Wala pang notice na dumarating sa amin. Hindi pa nakakapagpasa ng claims si Mang Rene na may pwesto siya ng isdaan dito sa Calapan City. Wala pa daw kasing nag-aabiso sa kanila na pwede at kung paano ang pagpapasa ng claims. Pero aminado siya na bumagsak ang kanyang negosyo mula nang magkaroon ng oil spill dulot ng lumubog na barko. Nung nagsimula ang oil spill, 3 days after oil spill, nagsimula ng matakot ang tao. Kaya nangyari, unti-unting bumagsak yung sales hanggang sa mabot sa 80% yung nawala sa sales namin. So dumating sa punto na halos pampasweldo sa tao, kulang pa, parang pang yelo nga lang at saka pang renta. Yung tao, tis-tis lang dahil alam ko naman by next month o 3 months ay unti-unting babalik. Isang buwan na ring matumal ang pagtitinda ng isda. Umaasa siya na pagkalipas ng ilang buwan ay makakabawi din sila. Pero malaking tulong sana kung makakakuha siya ng kompensasyon mula sa kumpanya ng MT Princess Empress. Si Mang Manuel naman mula sa bayan ng Baco, 3 hanggang 5 kilo na lang daw bawat klase ng isda ang naibebenta nila kada araw. Takot na rin kasi ang tao sa pagkain ng isda dito sa Mindoro dahil sa oil spill. Madalas ginagawang daing o ipinamimigay na lamang ang mga tirang pambenta na isda kaysa ito ay masira. Yung halimbawa pong puhunan namin sa ulam buntot na isda ay halagang 180, ay pagka po dinaing namin yun halos kalahati na mawala. Magkamisan, ulam na lang po namin. Ay, dilugi po nga. Ang nangyayari po niyan, kukuha na naman kami ng panibagong puhunan, mamuhatong kami sa mga 5-6 para may bayad kami sa aming kasa na bukasan. Nabalitaan niya sa pinsan niya na pwedeng magpasa ng claims ang gaya niyang nagtitinda ng isda. Kaya nagbaka sakali daw siya na pumunta sa Kapitolyo para mag-fill up ng claims form, pambawi man lang sa mga puhunan at utang. 2 araw ng kakaunti ang pumipila sa claims caravan ng PNI sa Kapitolyo ng Oriental Mindoro.
Ayon sa claims processor, wala pang 100 tao ang pumipila kada araw simula pa kahapon. Pero patuloy lang daw silang tatanggap ng claims form sa loob ng 6 na buwan. Bukas ay uumpisahan na ang claims caravan sa ibang bayan gaya ng Pinamalayan. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang sediment analysis ng Philippine Coast Guard sa mga baybaying dagat na naapektuhan ng oil spill. Sinusukat ng PCG Marine Science Technician ang oil penetration sa buhangin at batuhan. Patuloy din ang pagsasagawa nila ng water sampling upang makita kung gaano pa kataas ang kontaminasyon ng langis sa tubig dagat. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaroon ng pagbabago sa disenyo ng logo ng Presidential Communications Office o PCO. Layo nito na maipabatid ang adhikain ng tanggapan na maihatid sa ating mga kababayan ang tama at kinakailangan mga impormasyon sa ilalim ng Marcos administration. Tampok sa bagong disenyo ng logo ang araw tulad na makikita sa watawat ng Pilipinas. Kasama na ang 3 bituin na kumakatawan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din ang pluman, ang ibig sabihin ay komunikasyon. Habang isinisimbolo naman ng kidlat ang mabilis sa paghahatid ng balita at mga impormasyon. Ang PCO ang sangay ng pamahalaan na nangunguna sa media literacy at paglaban sa fake news. Isang konsyerto sa palasyo ay idaraos sa Malacanang Palace sa darating na April 22 ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tampok sa naturang event ang pagtatanghal ng iba't ibang local artists kung saan magsisilbing pangunahing bisita o audience ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines kasama ang kanilang mga pamilya. Layo nito na bigyang pagkilala ang sakripisyo at serbisyo ng mga miyembro ng AFP sa larangan ng pagbibigay seguridad, pagpapanatili ng kapayapaan at proteksyon sa soberanya ng bansa. Nais din ng PBBM administration na mabigyang pagkakataon ng mga local artist na maipamalas ang kanilang mga talento at maipagmalaki ang mayamang kultura ng mga Pilipino. Bukod sa live performances, mapapanood din ang konsyerto sa palasyo sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook ng Radio TV Malacanang o RTVM, Office of the President at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Madalas nalulugi ang mango growers sa Bicol region tuwing peak season dahil sa dami ng supply ng mangga sa lalawigan. Kaya nakikita nilang sagot dito ay ang pagbubukas ng mango and fruit processing facility sa bayan ng Mobo sa Masbate. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Pinilit ko itong makuhang itong project na mango and fruits processing facility kasi ito na lang isang puzzle na mabubuo itong ating business center. Nagbukas na ang kauna-unahang mango and fruit processing facility sa Mobo, Masbate. Nakikita ito magbibigay ng karagdagang trabaho ng Mobuanos at Masbateño. Nakumpleto na rin ang mga gamit ng pasilidad na lilikha ng maraming pagkakakitaan sa mga nagnanais makapagtrabaho dito. 2 palapag ang gusali na nakatayo sa Mobo Business Center sa Barangay La Laguna. Dito ipoproseso ang mga aanihing prutas gaya ng mangga na maraming supply kapag peak season sa lalawigan. Hindi na rin masasayang ang inaaning mangga sa lalawigan na kadalasan ay nakakapagdulot ng pagkalugi sa tinatayang mahigit 400 mango growers and traders. Ang Masbate ang nagsusupply ng mangga sa lalawigan ng Cebu at mga karatig lugar. Pero kapag marami ang ani, nabubulok na lang at hindi na napapakinabangan. Ito ay malaking tulong sa amin, particular na dun sa marketing at processing kasi saka pag during peak season ng mga mangga natin, halos kahit ipamigay mo, hindi na siya viable. So dahil sa processing na itong dinunit na lupa ni Mayor Doni, malaking tulong sa aming mga mango growers sa value adding ng mangga. At yung marketable, mas madadagdagan pa ng presyo kaya kikita pa yung mga maliliit nating mango growers. Sa pamamagitan ng processing facility, matutugunan na ang problemang ito dahil kahit off-season o peak season, pwede nang gawing ang dried mango
mango puree, candies, mango juice, at marami pang ibang produkto ng mangga at mga prutas. Pinondohan ito ng pamahalang palalawigan at nagdurik naman ng 1,000 square meters na lupa si Mobo Mayor Raymond Doni Salvacion para maitayo agad ang pasilidad. Sa buong Bicol region, ang Masbate ang may number 1 na plantation ng mangga, napakalapad, andun sa Katayngan, Katayngan, Masbate. Sa buong Bicol region, ang Masbate ang may pinakamalaking plantation ng mangga. As in, mangga na kagaya ng Gimaras, ang sarap ng mangga. Malaki ang industriya ng mangga rito at napakaganda ng taniman ng mga mangga rito. Lalong-lalo na ang Mobo na napakaganda ng fertility, ng soil fertility. So, andito yung pinakamagandang lugar para sa agriculture. Nangako din ang alkalde na magdaragdag pa ng espasyong lupa para sa garahe ng sasakyan na panghakot sa mga ipoprosesong mga prutas. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nasa kustodiya na ng Kidapawan City Police Station sa Cotabato ang isang pulis na si Police Corporal Louis J. Lumancas matapos masapol sa video na binubugbog ang girlfriend na makalawa. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 9262 o physical violence si Lumancas dahil sa insidente. Samantala, nakuha na ng otoridad ang ika-33 labi ng pasaherong nawala matapos masunog ang MV Lady Mary Joy 3 sa Basilan. Ito na ang panghuli sa mga pasaherong pinaghahanap matapos mangyari ang sunog. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Kidapawan City, narilib na sa pwesto ang pulis na nag-viral ang video matapos ang ginawang pambubugbog nito sa umano'y kanyang girlfriend nitong Martes, Abril 11 sa Canapia Subdivision, Barangay Poblasyon. Ayon sa ulat, nakilala ang suspect na si Police Corporal Louis J. Lumancas na naka-duty sa Magpet MPS at residente ng Barangay Gubatan, Magpet, Cotabato. Sa video, makikita ang ginawang pambubugbog ng pulis sa babae at tinangkapan itong tutukan ng bitbit na baril. Agad umanong dinakip ng Kidapawan PNP si Lumancas matapos makatanggap ng sumbong sa kanyang ginawa. Kasalukuyan namang nasa ospital ang babaeng biktima. At sa Basilan, natagpuan na ang ika-33 labi na biktima ng sunog na MV Lady Mary Joy 3 sa Basilan. Na-recover ang bangkay ni Private First Class Marion Manda sa Barangay Sulutan, Matanghal, Haji Muhammad Ahul, Basilan na nakalutang sa dagat. Agad na itinurn over sa Haji Muhammad Ahul Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang bangkay para sa proper disposal. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit mayroong mga lengguwahe na sinusulat mula sa kaliwa pa kanan at meron naman mula naman kanan pa kaliwa? Yung mga language gaya po ng English at Chinese ay sinusulat mula kaliwa pa kanan. Habang ang mga language gaya naman ng Hebrew at Arabic ay sa kabaligtaran. Isang theory na sinasabi, eto po, may kinalaman daw sa mga available na materials na ginagamit noon ng mga tao kung bakit gano'n ang kanilang direksyon ng pagsusulat. Sa mga tao noon o lugar na mayroong access sa mga stone tablet o bato, ay nakalikha po ng sistema na pakanan at pakaliwa na pagsusulat. Ang dahilan po ay dahil mas marami pong umuukit noon. Yung mga nag-uukit, right-handed, mas madaling makita daw ng mga umuukit sa bato ang kanilang mga sinusulat. Ideal po sa mga lugar ng mga Arabic at Hebrew na mas marami ang bato kaysa mga papel.
On the other hand, sa mga lugar na marami namang papel, mas convenient magsulat mula po sa kaliwa pa kanan upang hindi kumalat ang tinta habang sila po ay nagsusulat. Yung palang dahilan. Sana may natutunan po kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito na po ang hinihintay ng ating mga kausi, Monica. Oo, syempre. Marami tayong mga issue na gusto nilang bigyan ng kanilang mga opinion. Ito, fresh grad employability. Yan, sabi po ni Joel Dolfo, noon, ngayon, mismatch pa rin. Graduate ka ng kursong ito, pero ang mapapasukan mo, iba. Yan. Talaga naman eh. Totoo yan, oo. Mahirap talaga yung talagang pinasukan mo, yun na magiging karera mo. Parang very difficult talaga sa mga panahon ito. Sabi naman ni Edita Tubal, paano magka-experience mga first-timer kundi sila priority i-hire? Tama. I-hire mo ko para magka-experience. Oo nga naman. Diba? Yan. Sabi po ni Darwin Tolentino, dapat talaga may mga programa ang gobyerno na trabaho para lang sa mga fresh graduate. Ang trabahong iniaalok ng magkaroon sila ng experience o may kumpanya na tatanggap para lang sa mga fresh graduate. Parang ano sila. Ganda yun Yung parang priority naman sila. Kasi usually nga kapag naghahanap ka sa mga job openings, totoo yan, karamihan at least 2 years, 3 years experience. Paano nga naman kapag siguro pag yung OJT, considered na ba yun na experience? Hindi pa rin. Hindi pa rin Iba pa rin kasi. Iba talaga yung talagang ikaw mismo yung may responsibility dun sa trabaho. Correct. Ito naman ibang issue, no? Tungkol naman sa public health emergency. Sabi ni Landong Lord Yoma, mali ka dyan, doktor. Mas handa nga po tayo compare sa US as far as COVID management is concerned. Yun ang kanyang pananaw. Ito po, may mga nag-comment na isang masugid na UNTV kasangbahay. Sabi po ni Naomi Celine Serkina, itong istasyon lang po ang lagi kong inaabangan araw-araw sa umaga at hapon. Nakakataba naman ang dagdag mo na yung gabi. May wine news pa tayo Di ba? May wine news. Hindi, maaga daw kasi siyang nagigising. Madaling araw pa lang. Sige pa. Nagre-request sana kami, dagdag yung link. Pero kung hindi po kakayanin, okay lang po. Kaya salitan, pag late nagising, hanggang gabi. Pag late pag maaga natulog, pwedeng madaling araw. Kasi kung umaga, naku, ang umpisa ng newscast natin, yung UNTV News Worldwide, yung sa abroad, di ba? Di ba? Anong oras ba yun? Alas 4:30? Parang 4. Alas 4:30. Oo. Kaya kailangan daw 8 hours of sleep. Hindi na umaabot sa wine. Bukas pala mag-newscast ako sa Hataw Balita Pilipinas. Magre-reliever ako. Alam niyo naman tayo, mga aliping tayo dito. Sinabi ko, buka muna. Reliever tayo. Susunod lang tayo pagka inutusan tayo, siyempre. Tama. O, ito rin, meron tayong mga bagong na-out of balance ako. Sorry. Baka hindi ka mabuntis. Hindi naman. Na-out of balance ako. Pasensya na po. Sige. Meron po kasi tayo mga pangalan na nakikita natin araw-araw, pero meron din tayong mga bagong kauseserong Pinoy na syempre gusto rin natin i-shout out. Yan, ito na po. Happy Thursday po at shout out sa inyo. Gaya po ni Bread Fit, si Alfaraz Ong, si Ronald Poliran. Oo, ito rin po. Happy viewing kay BRD Dance, kay At Literal, at kay Jeramil Barlaan. Yan, maraming salamat po sa inyo. Itong isa natin kausisero na si Jeramil, ito yung kaka-mention lang natin. Comment niya kanina na papasok na raw bukas sa trabaho kung masya-shoutout ngayon. O, paano yan, Jeramil? Pasok ka na bukas kasi shoutout ka namin. At syempre maraming salamat sa iyong pagsubaybay at sa ating iba pang mga kasambahan. Nakakatuwa itong mga kauserong Pinoy natin, may pagbabanta pa Hindi daw papasok sa trabaho. Pero siyempre, gusto nating lumagong ekonomiya ng bansa. Kaya shoutout ka na po namin. Pang ilang beses ng shoutout yan? Tatlong beses. At saka hindi na raw masyadong maulan bukas. Kaya mas madali nang pumasok bukas. Bukas mas may init ang balita dahil yung exclusive ni Lea Ilagang kanina tungkol doon sa isang Lieutenant Colonel Gonzales.
Siya yung kasama pala doon sa operasyon. Siya yung tumanggi. O tawag ito, umagensya doon sa ginawa ng mga karamihan doon sa mga opisyales ng PNP. Bukas mukhang magkasalita na si PNP chief. Alalaman natin ng tunay na nangyari sa di umano'y cover-up na yan. At mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa ito ang balita, pwede nyo po muli itong mapanood sa amin po mga official social media account. Magtuko lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 12 at 6 na nagsasabi, "At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula, ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahan ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.